Akala niyo ba ay basura ako? Basura na pwedeng tapakan at duraan sa harap ng puntod ng aking ina? Isang sampal ng katotohanan ang yumanig sa marangyang mansyon nang iwan ni Grace ang suot na basahang duster. Habang humahalakhak si Marco sa piling ng kanyang kabit, hindi niya alam na ang kumpanyang inaasahan niya ay pag-aari na ng babaeng tinawag niyang walang pinag-aralan. Tapos na ang pagtitiis. Ang muling pagbangon ay hindi lang tungkol sa yaman, kundi sa pagbawi ng dangal na ninakaw niyo. Sino ngayon ang tunay na pulubi? Sawa na ako sa kanya, Sofia. Konting tiis na lang. Naghihintay lang ako na mamatay ang nanay niya para tuluyan ko na siyang mapalaya sa buhay ko. Hindi ko na sikmura ang pagiging ignorante at baduy ng babaeng yan. Ang boses ni Marco ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Grace. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng kanilang silid, bitbit ang isang tray ng mainit na kape at ang paboritong omelette ni Marco. Maaga siyang gumising, kahit masama ang pakiramdam at halos hindi nakatulog dahil sa pag-aalala sa kanyang ina na nasa kritikal na kondisyon sa ospital. Nais lang niyang pagsilbihan ng asawa bago ito pumasok sa opisina. Umaasang sa kabila ng panlalamig nito ay makakahanap siya ng kahit katiting na suporta. Ngunit ang bawat salitang binitawan ni Marco sa telepono ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa kaniyang pagkatao. Ang omelette na maingat niyang iniluto, na punong-puno ng pagmamahal sa kabila ng kaniyang pagod, ay tila naging abo sa kaniyang paningin. Napansin ni Grace ang kaniyang sariling mga kamay na magaspang dahil sa paggawa ng lahat ng gawaing bahay para makatipid ang pamilya, mga kamay na kinalimutan ang sariling ganda para lamang pagsilbihan ang lalaking ito. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang kaniyang mga daliri. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang nanghiwalay sa kaniyang palad. Ang porselanang pinggan ay bumagsak sa sahig, nagkakabaha-bahagi sa libo-libong piraso na tila sumasalamin sa kaniyang durog na puso. Walang tunog na lumabas sa kaniyang bibig. Tanging ang mabilis at mabigat na paghinga lamang ang naririnig sa katahimikan ng pasilyo. Lumabas si Marco mula sa silid, gulat at galit ang rumehistro sa kanyang mukha nang makita ang kalat sa sahig. Walang bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ano ba naman, Grace? Napakatanga mo talaga, kahit kailan. Pati ba naman pagdadala ng kape, hindi mo pa magawa ng tama? Walang pinag-aralan ka na nga, wala ka pang pakinabang dito sa bahay. Hindi nakasagot si Grace. Nakatingin lang siya sa mga tipak ng basag na pinggan na humalo sa pagkain sa sahig. Nararamdaman niya ang init ng mga luha na nagsisimulang dumaloy sa kanyang pisngi, ngunit nananatiling tuyo ang kanyang lalamunan. Ang bawat mura ni Marco ay tila hangin na lamang na dumaraan sa kanyang pandinig dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Eksaktong sa sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ng kanyang duster. Sa panginginig ng kamay, sinagot niya ang tawag. Hello? Si Mrs. Grace Ilustre po ba ito? Mula po ito sa St. Jude Hospital. Ipinapaalam lang po namin na pumanaw na ang nanay ninyo, ganap na 6:00 ng umaga. Tila tumigil ang mundo ni Grace. Ang ingay ng panunumbat ni Marco ay naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang kaniyang ina, ang tanging taong tumanggap at nagmahal sa kanya nang walang kondisyon, ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat ng pasakit sa bahay na ito, ay wala na. Mula sa hagdanan, bumaba ang kanyang biyenan na si Doña Victoria, suot ang kanyang mamahaling robe at may hawak na pamaypay. Ano na namang eksena ito, Grace? Ang aga-aga, nabubulabog ka. At bakit ka umiiyak? Para kang mamatayan. Tumingin si Grace sa biyenan, pagkatapos ay kay Marco na abala na sa pagpunas ng kanyang sapatos na bahagyang natilamsikan ng kape. Wala silang kaalam-alam na sa sandaling ito, ang Grace na kilala nilang sunod-sunuran ay kasabay na namatay ng kanyang ina. Patay na si nanay, mahinang sambit ni Grace
Ang boses ay galing sa kailaliman ng kaniyang pagdadalamhati. Imbes na yakap o pakikiramay, isang matalim na tawa ang pinakawalan ni Doña Victoria. Aba, mabuti naman kung ganoon. At least, nabawasan na ang palamunin sa ospital na kinuha mo pa sa budget ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng pambili ng kabaong. Basta pirmahan mo na ang divorce papers na matagal ko nang inihanda. Ayoko nang magkaroon ng manugang na pulubi at malas sa pamilyang ito. Napatingin si Grace kay Marco, umaasang makakakita ng kahit kaunting awa. Ngunit iniiwas ng asawa ang paningin at lumingon kay Doña Victoria. Mahayaan mo na muna siya. Magpapalinis na lang ako kay Manang ng kalat na ito. Tara na sa dining room. Baka malate pa ako sa meeting sa kumpanya. Naglakad palayo ang mag-ina. Iniwan si Grace na nakaluhod sa gitna ng mga basag na porselana at talsik ng kape. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa isang matalim na piraso ng pinggan. Hinahayaang mabaon ito sa kanyang balat hanggang sa may lumabas na dugo. Ngunit hindi niya maramdaman ang hapdi ng sugat sa kanyang kamay. Sa kanyang isipan, isang imahe ang nabuo. Ang mukha ng kanyang ina at ang isang sikretong matagal na nitong ipinaubaya sa kanya. Ang sikretong magbabago sa tadhana ng lahat ng taong umaapi sa kanya ngayon. Ano ba ang halaga ng isang pag-ibig na ibinigay mo ng buo? Kung sa huli ay itatapon ka rin pala na parang maruming basahan kapag wala ka ng pakinabang. Gaano katagal kayang magtiis ng isang pusong wala nang natira, kundi ang galit at pagnanais na bawin ang dangal na ninakaw sa kanya. Ang bango ng mga bulaklak sa libing ay hindi kayang pagtakpan ng lansa ng pagkatao ng mga taong nakapaligid sa akin. Sa gitna ng sikat ng araw, na tila nakikiramay sa init ng aking galit, nakatayo ako sa harap ng isang hamak na kahoy na kabaong. Dito nakahimlay ang tanging babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal. Ngunit ngayon ay kailangan ko siyang ihatid sa huling hantungan sa ilalim ng mga matatalim na tingin at bulungan. Suot ang isang kupas na itim na damit. Ramdam ko ang bawat butil ng pawis na humahalo sa aking mga luha. Ang lupa sa sementeryo ay tuyo at maalikabok. Tila ba maging ang kalikasan ay nagkakait ng ginhawa sa akin. Sa kabilang dako, nakatayo ang pamilya ilustre, ang aking asawa at biyenan. Nakasuot sila ng mga mamahaling salamin sa mata at may hawak na mga payong na tila ba diring-diri na madikitan ng alikabok ng lugar na ito. Marco, hanggang kailan ba tayo magtitiis dito? Ang lagkit na ng pakiramdam ko at ang baho pa ng paligid. Sigurado ba tayong dito talaga ililibing ang babaeng ito? Ang boses ni Doña Victoria ay hindi bumubulong. Sinadya niyang marinig ng mga kakaunting kamag-anak at kaibigan na naroon ang kaniyang pandidiri. Ma, please, sandali na lang ito, sagot ni Marco. Ngunit ang kaniyang mga mata ay hindi nakatingin sa kabaong, kundi sa kaniyang relo. Tila ba ang bawat segundo ng pagdalaw sa libing ng aking ina ay isang malaking kawalan sa kanyang mahalagang oras. Lumalapit ang sandali ng pagbaba ng kabaong. Ang tunog ng mga kadenang bakal na dahan-dahang umiikot ay nagbibigay ng isang nakapanlulumong himig sa katahimikan. Sa bawat pagbaba ng aking ina sa hukay, nararamdaman ko ang pagguho ng huling kuta ng aking pagtitimpi. Biglang humakbang palapit si Doña Victoria. Hindi siya lumapit upang mag-alay ng bulaklak, kundi upang ihagis ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng kabaong na hindi pa man din tuluyang na ibababa. Ayan, Grace, isama mo na yan sa hukay ng nanay mo. Iyan ang kabayaran sa lahat ng sakit ng ulo na ibinigay niyo sa amin. Pirmahan mo na ang divorce papers na nasa loob at magbibigay ako ng karagdagang halaga para sa maayos na puntod. Huwag mo nang ipahiya ang pamilya namin sa pagiging asawa ni Marco. You don't belong in our world, and you never you will. Ang kaniyang mga salita ay tila mga latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Napatingin ako kay Marco. Ang lalaking pinangakuan ko ng habang buhay, ang lalaking pinagsilbihan ko
sa loob ng 3 taon. Marco, sa harap ng nanay ko, hahayaan mo lang ba siyang gawin ito? Ang aking boses ay gumaralgal, tila may mga tinik na nakabara sa aking lalamunan. Umiwas ng tingin si Marco. Grace, sundin mo na lang si Mama. Para na rin ito sa ikabubuti nating lahat. You know I have a reputation to protect sa kumpanya. Sofia is right. Kailangan ko ng asawang kayang tumayo sa tabi ko sa mga gala at meetings. Let's just end this here, peacefully. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kapayapaang sinasabi niya ay ang tuluyang pagpatay sa aking dangal sa harap ng malamig na bangkay ni ang aking ina. Tumingin ako sa paligid, sa mga taong nakikiramay na ngayon ay nakayuko sa hiya para sa akin. Dahan-dahan kong pinulot ang sobre mula sa ibabaw ng kabaong. Naramdaman ko ang gaspang ng papel sa aking mga daliri. Ang akala nyo ba ay mabibili nyo ang lahat ng bagay? Ang akala nyo ba ay dahil wala akong pera ngayon, ay wala na rin akong karapatang irespeto? Huwag ka nang magmalinis, Grace. Isang pirma lang at magkakaroon ka ng perang hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo. Huwag mo nang hintaying kaladkarin ka pa namin palabas ng mansyon. Bulyaw ni Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit dahil sa aking pag-aantala. Hindi ako sumagot. Sa halip, kinuha ko ang panulat na inabot ng kanilang abogado at pumuwesto sa ibabaw ng semento ng kalapit na puntod. Sa bawat titik ng aking pangalan na isinusulat ko, nararamdaman ko ang pagputol ng bawat hibla ng pagmamahal na mayroon ako para kay Marco. Ngunit hindi divorce papers ang aking pinirmahan ng buo, kundi isang panata sa aking sarili. Nang matapos ako, ibinalik ko ang sobre kay Doña Victoria. Ngunit bago niya ito makuha, hinayaan kong mahulog ang mga papel sa maputik na bahagi ng lupa. Ang pera niyo ay kasing dumi ng budhi niyo. Itago niyo yan. Dahil darating ang araw na kayo ang luluhod sa harap ko para humingi ng kahit isang sentimo. Isang malakas na sampalang dumapo sa aking pisngi mula kay Doña Victoria. Ang sakit ay nagdulot ng pag-init ng aking mukha, ngunit nanatiling matigas ang aking paningin. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ka naming pakainin at tirahin sa loob ng 3 taon. Ma, tama na, tara na. Hila ni Marco sa kaniyang ina, tila natatakot sa mga taong nagsisimulang magbulungan sa paligid. Naglakad sila palayo. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila isang marcha ng tagumpay para sa kanila, habang iniwan nila akong nakatayo sa tabi ng hukay ng aking ina. Nanatili akong mag-isa habang tinatabunan ng lupa ang kabaong. Ang bawat kalabog ng lupa sa ibabaw ng kahoy ay tila tibok ng puso ng isang bagong Grace na isinisilang. Nang paalis na ang lahat, napansin ko ang isang itim na SUV na nakaparada sa di kalayuan sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Isang lalaking may edad na, nakasuot ng barong at may hawak na baston, ang dahan-dahang bumaba mula sa sasakyan. Hindi siya mukhang taga rito. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at yaman na hindi kayang tapatan ng mga ilustre. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay basa, tila may malalim na koneksyon sa babaeng kakalibing ko lang. Grace! Ang kanyang boses ay gumaralgal, puno ng pagsisisi at pagmamahal. Hindi ko siya kilala. Ngunit ang kanyang mukha ay may pamilyar na bakas na nakita ko na sa mga lumang larawan ni nanay. Sa kanyang likuran, lumabas ang isa pang lalaki, si Mang Ambo, ang matandang madalas kong makita sa labas ng ospital nitong mga nakaraang linggo. Sino po kayo? Tanong ko. Habang ang hangin ay biglang lumamig, tila nagbabadyang may darating na malakas na unos. Tumingin ang matanda sa puntod ng aking ina, pagkatapos ay sa akin. Ako si Don Teodoro, at narito ako upang bawiin ang lahat ng nawala sa'yo, anak. Ang mundo ko ay tila muling nyanig. Sino ang lalaking ito? At anong kinalaman niya sa hirap na pinagdaanan namin ni nanay sa loob ng maraming taon? Sa gitna ng aking pighati, isang bagong pinto ang biglang bumukas.
Isang pintong maaaring magdala sa akin sa rurok ng kapangyarihan o sa mas malalim pang kapahamakang hindi ko inaasahan. Ang salitang anak ay patuloy na umuukit sa aking isipan, tila isang sirang plaka na ayaw huminto sa pag-ikot. Pagkatapos ng tagpo sa sementeryo, bumalik ako sa aming munting dampa sa probinsya, ang lugar kung saan kami nagtago ni nanay sa loob ng mahabang panahon. Ang hangin sa loob ng bahay ay amoy luma, amoy alikabok, at amoy ng sabon na madalas gamitin ni nanay sa paglalaba. Ang bawat sulok ng silid ay tila may dalang alaala ng kanyang paghihirap para lamang magkaroon ako ng disenteng buhay malayo sa karangyaan na kanya palang tinalikuran. Naupo ako sa papag. Ang lumang kawayan ay dahan-dahang humuhuni sa ilalim ng aking bigat. Sa ilalim ng aking higaan, may isang bahagi ng sahig na bahagyang nakaangat. Alam ko ang lugar na ito. Noong bata pa ako, lagi akong pinapaalalahanan ni nanay na huwag itong bubuksan, maliban na lamang kung siya ay wala na. Gamit ang aking nanginginig na mga daliri, iniangat ko ang kahoy at naramdaman ang lamig ng isang maliit na kahon na gawa sa narra. Dahan-dahan kong binuksan ang takip. Ang amoy ng tanglad at lumang papel ay agad na sumalubong sa akin. Sa loob ay may mga tumpok ng liham na nakatali ng isang kupas na lasong asul. Ang mga sulat ay galing kay Teodoro, ang lalaking nagpakilala sa akin bilang aking ama. Elena, mahal ko, patawarin mo ako kung hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malinis ang daan para sa inyo ni Grace. Ang pamilya ko ay tila mga buwayang naghihintay ng pagkakataon na lamunin kayo. Manatili muna kayo sa dilim, sa katahimikan. Doon ay ligtas kayo sa bagsik ng kapangyarihan. Binasa ko ang bawat salita, ang bawat titik na isinulat ng isang lalaking tila uhaw sa pagmamahal ng kaniyang asawa at anak. Sa bawat pahina, unti-unting nabubuo ang katotohanan. Hindi kami iniwan ni nanay dahil sa kahirapan, kundi dahil sa pagmamahal. Mas pinili niyang maging isang labandera sa hirap kaysa maging isang prinsesang nakakulong sa gintong hawla na puno ng patalim. Naramdaman ko ang init ng luhang pumatak sa papel, dahilan upang bahagyang kumalat ang tinta ng huling liham. Sa ilalim ng mga sulat, may isang litrato, isang batang babae na nakangiti, karga ng isang matikas na lalaki habang nasa likuran nila ang isang dambuhalang mansyon. Iyon ako. Iyon ang buhay na kinalimutan ko na. O marahil ay pilit na ipinalimot sa akin para sa aking kaligtasan. Nay, bakit hindi niyo sinabi? Pabulong kong tanong sa kawalan, habang ang tanging sagot ay ang huni ng mga kuliglig sa labas ng bintana. Ang sakit na nararamdaman ko para kay Marco at sa kaniyang ina ay biglang napalitan ng isang kakaibang bigat. Ang lahat ng pangungutya nila, ang lahat ng pagtawag nila sa akin na walang pinag-aralan at pulubi, ay tila naging mga basura sa harap ng katotohanang hawak ko ngayon. Inisip ko si Marco. Inisip ko kung paano niya ako tinalikuran sa harap ng hukay ni nanay para lamang sa kanyang reputasyon at sa kanyang kabit na si Sofia. Ang kanyang pag-ibig ay kasing babaw ng putik sa kalsada, madaling matuyo at madaling maging alikabok. Hinawakan ko ang isang maliit na calling card na nakasingit sa huling pahina ng talaarawan ni nanay. Ang pangalang Don Teodoro Ilustre ay nakaukit doon sa gintong mga titik. Nakakatawa ang tadhana. Ang apelyidong dala ni Marco ay ang apelyidong pag-aari pala ng aking tunay na pamilya. Ngunit sila ay mga sanga lamang na nagpanggap na puno. Kinuha ko ang aking lumang cellphone. Ang screen nito ay may lamat. Tila ba sumasalamin sa aking kasalukuyang kalagayan. Ang aking mga daliri ay nag-aalinlangan. Ngunit muling bumalik sa aking pandinig ang tawa ni Doña Victoria at ang malamig na boses ni Marco habang pinapapirma ako ng divorce papers sa ibabaw ng kabaong ni nanay. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa marangyang sasakyan o mga mamahaling alahas. Ito ay tungkol sa dangal ni nanay na tinapakan nila.
Ito ay tungkol sa bawat patak ng pawis na ibinuhos niya para lang mabuhay ako ng marangal habang sila ay nagpapasa sa sayaman na marahil ay galing din sa pamilya ko. Diniinan ko ang mga numero. Ang bawat tunog ng pagring ay tila isang tambol na nagpapabilis sa tibok ng aking puso. Sa kabilang linya, may isang malalim at baritong boses ang sumagot. Ang katahimikan sa paligid ko ay tila nabasag. Hello? Ang boses ng matanda ay may bahid ng pag-asa at takot. Huminga ako ng malalim, hinahayaang ang bawat alaala ng pang-aapi ay maging lakas na dadaloy sa aking tinig. Lolo, si Grace po ito. Handa na po akong bumalik. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tila tumagal ng isang dekada bago ko narinig ang mahinang hikbi ng isang lalaking tila ngayon lamang muling nakahinga ng maluwag. Salamat sa Diyos. Grace anak, hintayin mo ako. Susunduin ka namin. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang langit ay madilim, ngunit sa dako pa roon, ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip. Ang Grace na kilala nilang utusan, ang Grace na kilala nilang pulubi, ay tuluyan ng malilibing kasama ng mga liham na ito sa ilalim ng alikabok. Alam mo Grace, kung minsan ay naaawa talaga ako sa'yo. Para kang isang asong gala na pinulot ni Marco sa kalsada, ngunit nakalimutan niyang pakainin at paliguan. Ang boses ni Sofia ay tila isang malambot na pelus, ngunit ang bawat salita ay may dalang lason na unti-unting kumakalat sa sala ng mansyon. Nakaupo siya sa marangyang sofa, nakadikwatro habang pinagmamasdan ang kaniyang bagong manicure. Samantala, si Grace ay nakaluhod sa sahig, pinupunasan ng alikabok sa ilalim ng lamesita. Ang kaniyang lumang duster ay tila isang basahan kung itatabi sa suot ni Sofia na sutlang bestido na kulay rosas. Huwag kang mag-alala, Sofia. Sanay na ako sa mga salitang ganyan, mahinang sagot ni Grace. Ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa sahig, ngunit sa loob ng bulsa ng kaniyang duster, ang kaniyang daliri ay dahan-dahang pinindot ang record button sa kaniyang cellphone. Ito na ang simula ng kaniyang pangangalap ng mga ebidensyang kailangan niya. Oh, poor Grace. Isang linggo pa lang mula nang mailibing ang nanay mo. Pero heto ka na naman. Nagtatrabaho na parang kabayo. Hindi ba man lang nagbigay si Marco ng kahit konting bereavement leave? Muling tumawa si Sofia, isang tunog na tila mga bubog na nagkikiskisan. Pero sa bagay, ano pa nga ba ang aasahan mo? Marco needs a queen, not a maid. At sa tingin ko, alam mo naman kung sino ang mas bagay sa trono na yon, di ba? Tumayo si Sofia at lumapit kay Grace. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay sumakal sa ilalim ng ilong ni Grace na masanay sa amoy ng sabon at pawis. You're just a placeholder, Grace. Isang pansamantalang pampalipas oras habang inaayos ni Marco ang mga papeles ng kumpanya. At ngayong bankrupt na ang pamilya niyo? Oh, wait! Wala nga pala kayong yaman na pwedeng mawala. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Pagod mula sa trabaho, agad na nagbago ang anyo ni Sofia. Ang matatalim na mata ay biglang naging mapungay at ang mapang-aping tinig ay naging malambot na tila isang anghel. Oh Marco, dumating ka na pala. Kanina ko pa sinusubukang aliwin itong si Grace. Mukhang masyadong malalim ang iniisip dahil sa nangyari sa kaniyang ina. Salamat, Sofia. Buti ka pa. May oras na magmalasakit. Malamig na tugon ni Marco habang tinatanggal ang kaniyang kurbata. Tumingin siya kay Grace na nasa sahig pa rin. Grace, gawan mo kami ng tsaa at siguraduhin mong hindi ito kasing alat ng ginawa mong almusal kahapon. Tumayo si Grace ng walang kibo. Ang kaniyang tuhod ay bahagyang nangangatog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matagal na pagluhod at sa bigat ng kaniyang kinikimkim na damdamin. Naglakad siya patungo sa kusina. Ramdam ang mapanguyam na tingin ni Sofia sa kaniyang likuran. Pagbalik ni Grace, bitbit ang tray.
Nakita niyang nakasandal si Sofia sa balikat ni Marco habang nagtatawanan sila. Ang sakit na kaniyang nararamdaman ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kaniyang dibdib, ngunit kailangan niyang maging matatag. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga tasa sa harap nila. Heto na po ang tsa. Ang boses ni Grace ay tuyo. Tila lupang hindi nadilig ng ulan sa loob ng mahabang panahon. Ngunit bago pa mailapag ng tuluyan ni Grace ang tasa sa harap ni Sofia, biglang ginalaw ni Sofia ang kanyang kamay. Tila ba aksidenteng nasagi ang tray. Ang mainit na tsa ay tumalsik sa mamahaling bestido ni Sofia at sa kaniyang mga binti. Aray, ang init! Marco! Sigaw ni Sofia. Ang kanyang mukha ay namula sa kunwaring sakit. Grace! Ano ba? Mabilis na tumayo si Marco at hinablot ang braso ni Grace. Ang higpit ng kanyang hawak ay sapat na upang mag-iwan ng bakas ng kanyang mga daliri sa balat ni Grace. Sinasadya mo ba ito? Dahil ba nagseselos ka kay Sofia, kaya mo siya binabastos? Hindi ko sinasadya, Marco. Siya ang gumalaw. Hindi na natapos ni Grace ang kaniyang sasabihin nang maramdaman niya ang isang malakas na sampal na dumapos sa kaniyang pisngi. Ang tunog ng sampal ay tila isang pagsabog sa loob ng kaniyang tenga. Ang kaniyang ulo ay humilig sa isang tabi at ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa kaniyang laway. Ang katahimikan na sumunod ay tila mas masakit kaysa sa mismong sampal. Nanatiling nakayuko si Grace. Ang kaniyang mahabang buhok ay tumabon sa kaniyang mukha. Umalis ka sa harap ko, Grace. Ngayon din, magkulong ka sa kwarto mo at huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Bulyaw ni Marco habang dahan-dahang inaalo si Sofia na kunwari ay umiiyak na. Dahan-dahang tumalikod si Grace. Hindi siya umiyak. Ang mga luha niya ay tila natuyo na sa sementeryo nung nakaraang araw. Sa halip naramdaman niya ang cellphone sa kaniyang bulsa, ang aparatong naglalaman ng bawat salita ni Sofia, bawat pang-aalipusta at ang tunog ng sampal ni Marco. Habang paakyat sa hagdan, isang katanungan ang paulit-ulit na bumubulong sa kaniyang diwa. Hanggang kailan mo kayang maging biktima bago mo mapagtanto na ikaw ang may hawak ng mitya na susunog sa kanilang kaharian? Ang init sa kaniyang pisngi ay unti-unting lumamig. Ngunit ang apoy sa kaniyang puso ay nagsisimula pa lamang magliyab. Ang walang pinag-aralan na Grace ay tapos na sa kaniyang pag-aaral tungkol sa kalupitan. Ngayon, handa na siyang ituro sa kanila ang isang leksyong hinding-hindi nila malilimutan. Ang pagmamalasakit ay hindi kailanman naging sapat para sa mga taong ang puso ay gawa sa bato. Nakatitig si Grace sa kanyang refleksyon sa salamin ng banyo. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang duster upang masilayan ang isang mahabang peklat sa gilid ng kanyang baywang. Ang peklat na yon ay tila isang mapait na mapa ng kanyang nakaraan, isang paalala ng kanyang katangahan o marahil ay ng kanyang sobrang pagmamahal. 3 taon na ang nakalilipas nang mamatay ang pag-asa ni Doña Victoria dahil sa pagkabigo ng kanyang bato. Si Grace ang nag-isang nag-alok ng kanyang sarili. Hindi siya nag-atubili. Ibinigay niya ang bahagi ng kanyang katawan upang mabuhay ang ina ng lalaking kaniyang minamahal. Ngunit ang bawat tibok ng puso ni Doña Victoria ngayon ay tila ginagamit lamang nito upang magbuga ng mas malalalim na insulto laban sa kanya. Grace, nasaan na ang gamot ko? Napakabagal mo talaga. Para kang pagong na pilay. Ang boses ni Doña Victoria ay nanggagaling sa kabilang silid, puno ng awtoridad at walang bahid ng pasasalamat. Dali-daling ibinaba ni Grace ang kanyang damit at lumabas bitbit ang baso ng tubig at mga tableta. Naabutan niya ang kanyang biyenan na nakaupo sa kanyang tumba-tumba, abala sa pagpapaypay sa sarili. Inabot ni Grace ang gamot ng may pag-iingat. Heto na po, Mama. Pasensya na po. Nililinisan ko lang ang banyo. Mahinang paliwanag ni Grace. Kinuha ni Doña Victoria ang gamot ngunit sa halip na inumin ito, tinitigan niya ang kamay ni Grace.
Iyang peklat na ipinagmamalaki mo, huwag mong isiping sapat na yan para bayaran ang lahat ng ginastos namin sa'yo. Ang pagbibigay mo ng bato ay bonfan mo bilang manugang. Huwag mong asahan na titingalain kita dahil lang doon. You were just a match, Grace. Isang kagamitang nagkataong tumugma sa kakailangan ko. Ang mga salitang iyon ay tila mas masakit pa kaysa sa operasyong pinagdaanan ni Grace noon. Naalala niya ang pangako ni Marco habang nasa ospital pa sila, na hinding-hindi siya nito iiwan, na aalagaan siya nito habang buhay dahil sa kanyang sakripisyo. Ngunit nasaan ang pangakong yun ngayon? Nabalik lamang ang diwa ni Grace nang makarinig siya ng marahang pagkatok sa pintuang gawa sa Nara. Isang tunog na, tila may dalang mensahe mula sa ibang mundo. Lumakad siya patungo sa gate at nakita ang isang matandang lalaki na may suot na uniforme ng isang kumpanya ng courier. Ngunit sa ilalim ng kanyang sombrero, nakita ni Grace ang mga mata ni Mang Ambo. "Magandang araw po, ma'am. Mayroon po kayong liham na kailangang tanggapin ng personal," ani Mang Ambo. Ang kaniyang boses ay may diing hindi mapapansin ng mga nakikinig sa loob. Binuksan ni Grace ang gate ng bahagya. Inabot ni Mang Ambo ang isang makapal na envelope, ngunit sa ilalim nito ay may isang maliit at mabigat na bagay na nakabalot sa itim na tela. Isang susi. "Ipinapasabi ng iyong lolo, ang panahong kailangan mong magtago sa ilalim ng anino ay tapos na." Pabulong na sabi ni Mang Ambo habang nagpapanggap na pinapapirmahan ang kanyang logbook. Ang susing iyan ang magbubukas sa unit sa isang tagong gusali sa Makati. Doon mo mahahanap ang lahat ng kailangan mo upang makuha ang hustisya para sa iyong ina. Naramdaman ni Grace ang lamig ng bakal ng susi sa kaniyang palad. Ang kaniyang puso ay tumibok ng mabilis. Tila isang kabayong nagnanais na kumawala sa kaniyang kural. Tumingin siya sa likuran, sa mansyon kung saan siya itinuring na basahan sa loob ng 3 taon. "Salamat, Mang Ambo," sagot ni Grace. Ang kaniyang tinig ay may bagong tatag. "Mag-iingat ka, Grace." Ang mga ilustre ay tila mga ahas na hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Ngunit huwag mong kakalimutan, ikaw ang tunay na tagapagmana ng dugong mas maharlika kaysa sa kanila. Huling paalala ni Mang Ambo bago ito dahan-dahang naglakad palayo. Pagbalik ni Grace sa loob, nakasalubong niya si Marco na kakalabas lang mula sa kanyang opisina. Tumingin ito sa hawak niyang sobre ng may pagdududa. "Ano yan, Grace? Sino ang kausap mo sa labas?" Mabilis na itinago ni Grace ang susi sa kanyang bulsa at itinaas ang sobre. "Wala, Marco. Isang bill lang mula sa ospital kung saan namatay si nanay. Mukhang may kailangan pa tayong bayaran." Lalong kumunot ang noo ni Marco at inagawang sobre, binuksan niya ito ng marahas. Ngunit sa halip na bill ng ospital, isang serye ng mga dokumentong nakasulat sa wikang legal ang lumitaw. Hindi ito tungkol sa utang, kundi tungkol sa pagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng kumpanya ni Marco. Habang binabasa ni Marco ang mga papel, unti-unting naglaho ang kulay sa kaniyang mukha. Tumingin siya kay Grace na tila ba ngayon lang niya ito nakita. "Saan mo nakuha ito? Bakit nakasaad dito na ang lupang ito ay nakapangalan sa isang Elena Ilustre?" "Grace, ano ang ibig sasabihin nito?" Tumingin si Grace ng diretso sa mga mata ng asawa. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang unang umiwas ng tingin. "Iyan ang utang na loob na kinalimutan niyo, Marco. Ang utang na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman." Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, isang bagong panganib ang nagsimulang gumapang. Alam ni Grace na sa sandaling ito, ang susing hawak niya ay hindi lamang magbubukas ng isang silid, kundi magbubukas din ng isang digmaang wala ng balikan. Mababawi pa ba ang tiwala sa isang pagsasama kung ang bawat pundasyon nito ay nakatayo sa ibabaw ng mga lihim at pagsasamantala? At hanggang saan ang kayang gawin ni Marco
Kapag nalaman niyang ang babaeng itinuring niyang alipin ang may hawak ng kanyang bukas. Bakit hindi ka pa lumalayas? Pagkatapos mong magdala ng mga pekeng papeles dito sa bahay ko, may mukha ka pa ring ipakita sa akin? Ang boses ni Marco ay puno ng pangungutya habang nakatayo siya sa gitna ng sala. Hawak ang mga dokumentong dinala ni Grace kanina. Pinunit niya ang mga ito sa harap ng asawa. Ang bawat pagpunit ng papel ay tila tunog ng paglapastangan sa alaala ni Elena. Ang mga piraso ng papel ay nagliparan sa sahig, tila mga puting talulot ng bulaklak na nalanta na bago pa man makapagsimulang mamukadkad. Nanatiling tahimik si Grace. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng takot, kundi ng isang malalim na pagmamasid. Nanatili ako rito dahil asawa mo pa rin ako, Marco. At hanggat hindi pa tapos ang lahat, dito lang ako. Mahinahong sagot niya. Sa loob-loob ni Grace, ang kaniyang puso ay tila isang dagat na payapa. Sa ibabaw, ngunit may nagngangalit na bagyo sa ilalim. Maraming nagtatanong sa kanyang isipan, bakit kailangang magtiis? Bakit hindi na lang siya sumama kay Don Teodoro at talikuran ang impyernong ito? Ngunit alam niya ang sagot. Ang pag-alis ng walang sapat na armas ay pagsuko. Kailangan niyang makita ang bawat dumi, bawat lihim, at bawat kasalanan ng pamilya ilustre, upang masiguro na kapag bumagsak sila, wala na silang pagkakataon pang makatayo muli. Nang sumapit ang gabi, ang katahimikan sa mansyon ay tila isang mabigat na kumot. Naririnig ni Grace ang mahinang huni ng aircon mula sa silid ni Marco. Alam niyang naliligo ang asawa. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Ang kaniyang mga hakbang ay tila mga aninong walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra. Nakita niya ang cellphone ni Marco na nakapatong sa nightstand. Sa tabi nito ay ang isang baso ng whiskey na kalahati pa ang laman. Mabilis niyang kinuha ang telepono. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa matinding pagkamuhing nararamdaman niya sa tuwing naiisip ang mga pagtataksil na nakatago sa loob ng aparatong ito. Binuksan niya ang messages. Hindi siya nagkamali. Ang mga pag-uusap ni Marco at Sofia ay hindi lamang tungkol sa kanilang bawal na relasyon. May mga litrato ng mga resibo, mga bank transfers, at mga usapan tungkol sa paglilinis ng pera ng kumpanya upang hindi malaman ng mga auditors. Konti na lang, Sofia. Kapag naayos ko na ang gusot sa lupa, wala nang makakapigil sa atin. Grace is just a nuisance now. I'll make sure she ends up with nothing, just like her mother. Basa ni Grace sa isa sa mga huling mensahe. Ang bawat salita ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit habang mabilis niyang kinukuhanan ng litrato ang screen gamit ang kanyang sariling cellphone. Ito ang kailangan niya. Ang katunayan na hindi lang sila masamang tao, kundi mga kriminal din. Nabalik lamang ang diwa ni Grace nang marinig niya ang pagpihit ng trangka ng pinto ng banyo. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang babala ng paparating na panganib. Mabilis niyang ibinalik ang cellphone sa nightstand, ngunit sa kaniyang pagmamadali, bahagyang natabig ng kaniyang duster ang baso ng whiskey. Ang baso ay gumaralgal sa ibabaw ng lamesita, ngunit bago pa ito mahulog sa sahig, nasalo ito ni Grace. Gayunpaman, ang ilang patak ng alak ay tumalsik sa ibabaw ng telepono ni Marco. Lumabas si Marco mula sa banyo. Nakatapis lamang ng tuwalya at nagpapatuyo ng buhok. Huminto siya nang makita si Grace na nakatayo malapit sa kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay sumingkit sa hinala. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang papasok sa kwarto ko nang walang pahintulot? Ang boses ni Marco ay mababa at puno ng banta. Nais ko lang kunin ang mga labada mo, Marco. Pautal na sagot ni Grace, pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa likod ng kanyang duster. Lumapit si Marco sa kanya.
Ang amoy ng sabon at alak ay humalo sa hangin, isang kombinasyong tila sumisimbolo sa kaniyang pagkatao. Malinis sa labas, ngunit bulok sa loob. Hinablot ni Marco ang braso ni Grace at tiningnan ang kaniyang nightstand. Napansin niya ang mga patak ng whiskey sa kaniyang cellphone. Dahan-dahang binitawan ni Marco ang braso ni Grace at kinuha ang kaniyang telepono. Pinunasan niya ito gamit ang kaniyang tuwalya habang ang kaniyang paningin ay nananatiling nakatusok kay Grace. Isang mapait at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Interesado ka ba sa mga mensahe ko, Grace? O baka naman sinusubukan mong maging matalino? Inangat ni Marco ang kaniyang kamay at hinawakan ng panga ni Grace. Pinipilit itong tumingala sa kanya. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagmamay-ari sa iyo. Ang bawat hininga mo sa bahay na ito ay utang mo sa akin. Isang maling galaw mo lang, sisiguraduhin kong susunod ka sa nanay mong mabulok sa lupa. Hindi kumurap si Grace. Ang sakit ng pagkakahawak ni Marco sa kanyang panga ay baliwala kumpara sa apoy na naglalaboy sa kanyang dibdib. Alam ko kung sino ang nagmamay-ari sa akin, Marco. At alam ko rin kung ano ang nararapat para sa'yo. Binitawan siya ni Marco ng marahas, tila ba diring-diri na mahawakan siya. Lumayas ka na. At huwag mo nang susubukan na hawakan ang mga gamit ko kung ayaw mong masaktan. Lumbas si Grace ang silid. Ang kaniyang puso ay tumatambol ng malakas. Pagdating sa madilim na pasilyo, isinandal niya ang kaniyang likod sa pader at huminga ng malalim. Hinawakan niya ang cellphone sa kaniyang bulsa. Hawak na niya ang mga bala. Ang kailangan na lamang niya ay ang tamang sandali upang kalabitin ang mitya. Ngunit sa kabilang dako ng pasilyo, sa dilim ng kaniyang silid, nakatayo si Doña Victoria. Ang kaniyang anino ay tila isang dambuhalang gagamba na naghihintay ng biktima. Nakita niya ang paglabas ni Grace mula sa silid ni Marco at nakita rin niya ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang manugang. May itinatago ka, Grace. Pabulong na sabi ni Doña Victoria sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay humahawak sa kanyang mamahaling kwintas. At sisiguraduhin kong bago ka pa makakilos, durog ka na. Hanggang kailan kayang magpanggap ni Grace na siya ay biktima? Kung ang bawat hakbang niya ay unti-unti nang naglalapit sa kanya sa kaniyang paghihiganti. At ano ang gagawin ni Doña Victoria kapag nalaman niyang ang alipin na kanyang hinahamak ay may hawak na ng ebidensyang magpapabagsak sa kanilang imperyo? Hindi na mabigat ang sikat ng araw na tumatama sa mukha ni Grace habang nakatayo siya sa beranda ng mansyon. Sa loob ng 3 taon, ang bawat umaga ay tila isang tanikala na pumupulupot sa kanyang leeg. Ngunit ngayon, ang hangin ay may hatid na kakaibang tamis. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na piraso ng papel. Isang listahan ng mga kumpanyang pinagkakautangan ng kumpanya ni Marco. Sa tulong ni Mang Ambo at ng mga koneksyon ni Don Teodoro, dahan-dahan nang gumagalaw ang mga piyesa sa laro. Hindi alam ni Marco na ang kanyang maniningil ay hindi na ang mga bangko, kundi ang isang lihim na korporasyong ang nag-iisang may-ari ay ang babaeng tinatawag niyang walang silbi. Grace, ang kape ko nasaan na? Kanina pa ako naghihintay dito. Parang wala ka na namang naririnig. Ang bulyaw ni Doña Victoria mula sa hapagkainan ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Ang tunog ng kaniyang pagpalo ng kutsara sa porselanang tasa ay tila isang hudyat ng digmaan. Dahan-dahang pumasok si Grace sa loob. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagmamadali. Ang kaniyang mga hakbang ay banayad, may kasiguraduhan, at ang kaniyang likod ay tuwid na tila isang kawayang hindi kayang baliin ng hangin. Inilapag niya ang tasa ng kape sa harap ng biyenan, ngunit hindi niya ito inilagay sa gitna. Inilapag niya ito sa dulo, dahilan upang kailanganin pang umabot ni Doña Victoria. Ano ba itong ginagawa mo? Bakit dyan mo inilagay? At tingnan mo nga ang suot mo. Hindi ka pa ba magpapalit ng duster na yan? Nakakahiya ka kapag may dumating na bisita.
reklamo ng matanda, habang masama ang tingin sa kupas na damit ni Grace. Tumingin si Grace ng diretso sa mga mata ni Doña Victoria. Isang tingin na walang halong galit, kundi puno ng isang mapanuring katahimikan. Ang damit ay napapalitan, Mama, pero ang ugali, kahit anong balot ng ginto, ay mananatiling ganoon pa rin. Nabulunan si Doña Victoria sa kanyang kape. Ang kanyang mukha ay namula sa gulat at galit. Anong sabi mo? Sumasagot ka na ngayon? Marco, Marco, pakinggan mo itong asawa mo. Bumaba si Marco mula sa itaas, nag-aayos ng kanyang kurbata. Ang kanyang mukha ay balisa, bakas ang puyat dahil sa mga problemang kinakaharap ng kumpanya. Ma, ano na namang gulo ito? Grace, humingi ka ng tawad kay Mama. Wala ako sa mood para sa mga drama mo. Hindi ako nanggugulo, Marco. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sagot ni Grace. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na ilog na hindi natitinag ng agos. At tungkol sa kumpanya mo, narinig kong marami ka ng defaulted loans. Baka gusto mong mag-ingat dahil baka bukas hindi na sa'yo ang upuang inuupuan mo. Tumigil si Marco sa pag-aayos ng kanyang kurbata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Paano mo nalaman ang tungkol sa loans ko? Sinong nagsabi sa'yo? Nakikialam ka na naman ba sa mga gamit ko? Lalapit sana si Marco upang hablutin ang braso ni Grace, ngunit bago pa siya makadikit, tinaas ni Grace ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos, ngunit may dalang awtoridad, na tila nagpatigil sa kanyang asawa. Hindi mo na kailangang malaman kung paano ko nalaman. Ang dapat mong isipin ay kung paano ka babangon kapag kinuha na ng bagong creditor ang lahat ng meron ka. Sabi ni Grace, bago siya dahan-dahang tumalikod at naglakad patungo sa kusina. Naiwan si Marco at Doña Victoria na tulala sa gitna ng sala. Ang katahimikan na naiwan ni Grace ay tila mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ramdam ni Marco ang isang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. May kakaiba kay Grace. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsusumamo, ngayon ay tila mga salamin na nagpapakita ng kanyang sariling pagkatalo. Marco, ano ang nangyayari sa babaeng yan? Bakit tila hindi na siya natatakot sa atin? Pabulong na tanong ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay may bahid na ng kaba. Hindi ko alam, Mama, pero kailangan nating mag-ingat. Baka may nakakausap siyang hindi natin alam, sagot ni Marco, habang ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak sa kaniyang briefcase. Sa loob ng kusina, inilabas ni Grace ang kaniyang cellphone at tinawagan ng isang numero. Mangambo, ituloy ang plano. Bilhin ang lahat ng shares na ibinebenta ng mga investors ni Marco. Gusto ko, sa susunod na board meeting, ako na ang may hawak ng huling salita. Ibinaba ni Grace ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Nakita niya ang isang maliit na ibon na malayang lumilipad sa langit. Napahawak siya sa kanyang baywang, sa lugar kung saan naroon ang peklat ng kanyang sakripisyo. Ang bawat kirot na naramdaman niya noon ay tila nagiging lakas na nagpapatibay sa kanyang loob ngayon. Nabalik lamang ang kaniyang atensyon nang marinig niya ang tunog ng pagbagsak ng isang baso mula sa sala. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila isang babala. Lumabas siya at nakita si Doña Victoria na nakatayo, nakaturo ang daliri sa kanya habang ang mga piraso ng baso ay nakakalat sa sahig. Grace, pulutin mo ito. Ngayon din. Huwag mo akong titingnan ng ganyan. Pulutin mo ang basag na ito. Sigaw ng matanda. Sinusubukang ibalik ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-uutos. Dahan-dahang lumapit si Grace. Tumigil siya sa harap ng mga basag na kristal. Tumingin siya kay Doña Victoria, pagkatapos ay sa sahig. Sa loob ng 3 taon, mabilis siyang luluhod upang linisin ang anumang kalat ng kaniyang biyanan. Ngunit ngayon, nanatili siyang nakatayo. Ang kaniyang mga tuhod ay hindi nabibigay sa utos ng isang taong walang puso. May mga bagay na kapag nabasag na, hindi na kayang buuin pa, Mama.
At may mga taong kapag natutong tumayo, hindi na muling luluhod pa kahit kailan. Malamig na sabi ni Grace. Tinalikuran niya ang kaniyang biyenan at iniwan itong nanginginig sa galit at takot sa gitna ng sala. Sa sandaling niyon, alam ni Grace na ang unang hakbang ng kaniyang pagbawi ay hindi lang tungkol sa pera o kumpanya. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kaniyang sarili mula sa anino ng mga taong nagtangkang sumira sa kanya. Sino nga ba ang tunay na may kapangyarihan? Ang taong may hawak ng pera o ang taong wala ng takot na mawalan ng anuman? At hanggang kailan kayang tiisin ni Marco ang misteryong bumabalot sa kanyang asawa bago siya tuluyang lamunin ng kanyang sariling mga lihim? Ang ganda ng bag ko, no? Binili ito ni Marco para sa akin. Mas mahal pa ito kaysa sa buhay mo, Grace. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na huni ng ibon na nambubulabog sa katahimikan ng hapon. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Iwinagayway ang isang kulay pulang bag na gawa sa balat ng hayop, habang si Grace ay abala sa paglilinis ng mga bintana. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga mamahaling hiyas ni Sofia, nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag na tila nang uuyam sa simpleng duster ni Grace. Bagay sa'yo, Sofia, pula, kasing kulay ng mga lihim na itinatago mo. Mahinahong sagot ni Grace, hindi man lang tinitingnan ng babaeng nangaagaw sa kanyang asawa. Tumawa ng malakas si Sofia. Ang tunog ay tila pagbasag ng mga kristal sa isang tahimik na silid. Lihim? Wala akong lihim, Grace. Ang tanging lihim dito ay kung bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa rin pinalalayas ni Marco. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na ang araw na yon. Kapag nakuha na namin ang pirma mo sa huling dokumento, ikaw na mismo ang magmamakaawang lumabas sa pintong yan. Naglakad si Sofia patungo sa kusina upang kumuha ng juice. Hindi napansin na si Grace ay sumunod sa kaniyang anino. Sa isang sulok ng pasilyo, tumigil si Sofia nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang mapangaping ngiti ay napalitan ng isang malambot at malanding ekspresyon na hindi kailanman nakita ni Marco. Hello, babe? Oh, nakuha ko na ang pera mula sa account ni Marco. Huwag kang mag-alala. Hindi niya mahahalata. Akala niya ay para sa kumpanya ang kinuha ko. Pabulong na sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na may kasamang panlilinlang. Magkita tayo mamayang gabi sa dating lugar. I love you, Rico. Nasa likod lamang ng pintuan si Grace, hawak ang kaniyang cellphone na kanina pa nakarecord. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang regalo para sa kaniyang paghihiganti. Hindi lang pala siya inaagawan ng asawa. Ninanakawan din pala ni Sofia si Marco sa ilalim ng ilong nito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Grace. Ang lalaking kinalimutan ng kaniyang dangal para sa isang babaeng tuso ay ngayon ay biktima ng sarili niyang katangahan. Nang umalis si Sofia, pumasok si Grace sa opisina ni Marco. Ang silid ay amoy tabako at lumang papel. Nakita niya ang isang folder na naglalaman ng mga ulat sa pananalapi ng kumpanya. Dahan-dahan niyang inilagay sa loob nito ang isang kopya ng resibo ng mamahaling alahas na binili ni Sofia gamit ang credit card ng kumpanya. Isang alahas na hindi naman ibinigay kay Marco, kundi sa kaniyang lihim na mangingibig. Ang apoy ay hindi namamatay sa pamamagitan ng pag-ihip, kundi sa pamamagitan ng pag-alis ng panggatong. Pabulong na sabi ni Grace sa kaniyang sarili habang isinasara ang folder. Eksaktong pumasok si Marco sa silid, bakas ang pagod at tensyon sa kanyang mukha. Nagulat siya nang makita si Grace. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko na sa'yong huwag kang papasok sa opisina ko. Inilalagay ko lang ang mga dokumentong iniwan mo sa sala, Marco. Mukhang kailangan mong basahin ang ulat na iyan bago matapos ang araw. Sagot ni Grace ng may kakaibang tono sa kaniyang boses. Hinablot ni Marco ang folder at naupo sa kaniyang silya. Lumabas ka na. Marami akong ginagawa. Ang kumpanya ay nasa bingit ng panganib
at wala kang maitutulong kundi ang manahimik. Lumabas si Grace, ngunit hindi siya lumayo. Tumayo siya sa labas ng pinto, nakikinig sa bawat galaw sa loob. Narinig niya ang tunog ng paglipat ng mga pahina, ang mabigat na paghinga ni Marco, at ang biglang katahimikan na tila ba huminto ang oras. Ano ito? Narinig niyang sambit ni Marco. Ang tunog ng kanyang boses ay puno ng pagkalito na unti-unting naging galit. Sofia, bakit may resibo rito na hindi ko alam? Mula sa sala, narinig ni Grace ang pagdating ni Sofia, masayang humuhuni ng isang awitin. Marco, babe, bakit ang dilim dito sa loob? Tara, mag-dinner na tayo sa labas. Bumukas ang pinto ng opisina at lumabas si Marco. Ang kaniyang mukha ay kasing pula ng bag na hawak ni Sofia. Iwinagayway niya ang resibo sa harap ng mukha ng kaniyang kabit. Sofia, ipaliwanag mo ito. Bakit ka bumili ng relo na panlalaki gamit ang pera ng kumpanya? At nasaan ang relong ito? Hindi ko ito nakikita sa bahay. Ang mukha ni Sofia ay biglang nagputla. Tila ba lahat ng dugo ay nawala sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Grace na nakatayo sa di kalayuan, isang tahimik na saksi sa kanyang pagbagsak. Marco, baby, let me explain. Para sa'yo sana yon. Surprise ko sana. Surprise! Isang buwan na ang nakalipas mula nang mabili ito. Nasaan ang relo, Sofia? Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang pagsabog na yumanig sa mga dingding. Sa gitna ng sigawan, nanatiling kalmado si Grace. Lumapit siya ng dahan-dahan at tumayo sa tabi ni Marco. Baka naman naibigay na niya sa tamang tao, Marco. Minsan, ang mga lihim ay kusa talagang lumalabas kapag hindi na kayang itago ng dilim. Tumingin si Marco kay Grace, pagkatapos ay kay Sofia na nagsisimula nang umiyak ng mga pekeng luha. Ang pagdududa ay tila isang lason na mabilis na kumakalat sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon, ang tiwala ni Marco sa kanyang reyna ay nagkaroon ng isang malalim na lamat. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang dulas ng mga sahig na bagong wax ay tila nanunuya sa bawat hakbang ni Grace. Ang mansyon ng mga ilustre ay punong-puno ng mga taong ang mga ngiti ay kasing kintab ng kanilang mga alahas, ngunit kasing dumi ng putik ang kanilang mga intensyon. Ito ang gabing ipinagdiriwang ang anibersaryo ng kumpanya ni Marco, isang kumpanyang dahan-dahan ng kinakain ng anay ng utang. Bagaman ang lahat ay nagpapanggap na sila ay nasa rurok pa rin ng tagumpay. Inutusan si Grace na magsuot ng kanyang pinakalumang duster, ang kulay abo na damit na may mga tahi sa gilid, upang magsilbi bilang tagapagsalin ng alak sa mga bisita. Ito ang nais ni Doña Victoria, ipakita sa lahat na ang asawa ni Marco ay walang pinagkaiba sa isang katulong na kinuha mula sa kalsada. Grace, huwag kang tatanga-tanga. Siguraduhin mong laging puno ang baso ng mga bisita natin at iwasan mong tumitig sa kanila. Baka matakot sila sa hitsura mo. Pabulong na bulyaw ni Doña Victoria nang madaanan niya si Grace sa gitna ng sala. Ang bawat salita ng matanda ay may kasamang matalim na tingin na tila ba diring-diri siyang makahinga ng parehong hangin na nilalanghap ng kaniyang manugang. Sa isang sulok, nakita ni Grace si Marco. Nakikipagtawanan ito sa mga kasosyo sa negosyo habang si Sofia ay nakasandal sa kaniyang balikat. Tila ba ito ang tunay na asawa? Nang magtama ang paningin ni na Grace at Marco, mabilis na iniwas ng lalaki ang kaniyang mga mata. Ang hiya at pandidiri ay mababakas sa kaniyang mukha. Ikinuhiya niya ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Dumating ang pagkakataon na kailangang lumapit ni Grace sa kumpol ng mga matatandang sosyal na kaibigan ni Doña Victoria. Habang dahan-dahan niyang isinasali ng mamahaling red wine sa baso ng kaniyang biyenan, biglang ginalaw ng matanda ang kaniyang siko. Ang pula at malapot na likido ay tumilamsik sa puting hapagkainan at ang ilang patak ay tumalsik sa mamahaling bestido ni Doña Victoria.
Ang katahimikan ay agad na bumalot sa paligid. Tila ba huminto ang lahat ng usapan at ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang tibok ng puso ni Grace. Ano ba? Wala ka talagang silbi. Tingnan mo ang ginawa mo sa damit ko. Ang sigaw ni Doña Victoria ay umalingaw-ngaw, dahilan upang mapalingon ang lahat ng mga bisita. Pasensya na po, Mama. Nasagin niyo po ang aking kamay. Hindi na natapos ni Grace ang kaniyang sasabihin. Kinuha ni Doña Victoria ang baso ng alak na hawak niya at, sa harap ng lahat ng mga maimpluwensyang tao, dahan-dahan itong ibinuhos ang natitirang alak sa ulo ni Grace. Ang lamig ng likido ay dahan-dahang gumuhit sa kaniyang anit, bumaba sa kaniyang noo, at pumasok sa kaniyang mga mata. Ang kulay pulang alak ay tila dugo na dumadaloy sa kaniyang pisngi, tumatulo sa kaniyang lumang damit. Ang amoy ng alkohol ay tila lason na sumasakal sa kanya. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay nagtatakip ng bibig, habang ang iba naman ay tahimik na tumatawa sa kanyang kahihiyan. Nanatiling nakayuko si Grace. Ang bawat patak ng alak na nahuhulog sa sahig ay tila tunog ng huling pagkakataong ibinibigay niya sa pamilyang ito. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng hapdi ng alak, ay unti-unting naging malamig at matigas na tila bakal. Punasan mo yan, Grace. Ngayon din, luluhod ka at lilinisin mo ang bawat patak ng alak sa sahig na ito. Utos ni Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay at kasamaan. Dahan-dahang iniangat ni Grace ang kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay basa at nakadikit sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang paningin ay diretso at nakapapaso. Isang mapait at nakapaninigas ng galugad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi pa kailanman nakita ni Doña Victoria sa loob ng 3 taon. Enjoy the wine, Mother. Mahinang sambit ni Grace, ang boses ay tila bulong ng hangin bago ang isang dambuhalang unos. Dahil ito na ang huling mamahaling alak na matitikman nyo, binitawan ni Grace ang tray. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa sahig ay tila hudyat ng kanyang paglaya. Hindi niya nilinis ang kalat. Hindi siya lumuhod. Sa halip tumalikod siya at naglakad palayo. Bit-bit ang huling piraso ng kanyang dangal na hindi kayang lunurin ng kahit anong dami ng alak. Habang naglalakad siya palabas ng sala, nakita niya ang mukha ni Marco. Ang lalaki ay tulala. Tila ba ngayon lamang niya napagtanto na ang babaeng kaniyang minaliit ay may taglay na lakas na kayang magpabagsak sa kaniyang buong mundo. Pumasok si Grace sa kaniyang silid at kinuha ang maliit na bag na naglalaman ng mga dokumento at ang susi ni Mang Ambo. Hindi na siya lilingon pa. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Tila hinuhugasan ng mantsa ng alak sa kaniyang katawan. Ano ang pakiramdam ng isang taong wala nang mawawala, kundi ang kaniyang galit? At paano haharapin ni Marco at Doña Victoria ang susunod na araw kung ang tanging taong nagsalba sa kanila ay tuluyan na silang iniwan sa gitna ng kanilang sariling karumihan? Sige, lumayas ka. Mamatay kang pulubi sa kalsada, Grace. Tingnan natin kung sino ang luluhod sa ating dalawa. Ang bulyaw ni Marco ay tila isang malupit na hanging humahampas sa likuran ni Grace habang naglalakad siya patungo sa pintuan ng mansyon. Nakatayo ang kaniyang asawa sa itaas ng hagdanan, nakapamaywang at may bakas ng pangungutya sa kaniyang mukha. Sa kabilang dako, si Doña Victoria ay abala sa pagpapahid ng kaniyang damit na nabahiran ng alak. Tila ba mas mahalaga pa ang mantsa sa kaniyang tela kaysa sa pag-alis ng kaniyang manugang. Huminto si Grace sa harap ng lamesitang gawa sa nara sa may foyer. Dahan-dahan niyang inilabas ang divorce papers na ilang araw nang ipinipilit ni Marco na pirmahan niya. Ang mga papel na yon ay naglalaman ng mga kondisyong mag-iiwan sa kanya ng kahit 1 sentimo. Hawak ang bawat pahina, dahan-dahang hinawakan ni Grace ang magkabilang dulo ng papel. Naramdaman niya ang paglaban ng mga hibla ng makapal na dokumento bago ito dahan-dahang nagkawatak-watak sa kaniyang mga kamay.
Ang tunog ng pagkakasira ng papel ay tila musika sa kaniyang pandinig. Isang hudyat na ang tanikalang nag-uugnay sa kaniya sa mga ilustre ay tuluyan na niyang pinuputol. Inilapag niya ang mga pira-pirasong papel sa ibabaw ng lamesa at sa tabi nito ay inilagay niya ang isang bagong dokumento. Ito ang mga papeles na nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng mansyong ito at ang pundasyon ng kumpanya ni Marco ay nakapangalan sa kaniyang ina, si Elena. Hindi ko kailangan ng pera niyo, Marco, dahil sa katunayan kayo ang matagal nang nakatira sa ilalim ng bubong na hindi niyo pag-aari. Mahinang sabi ni Grace, ang kaniyang tinig ay sapat lamang upang marinig ng dalawa. Anong sinasabi mo? Ibang ka na ba? Sigaw ni Marco, ngunit ang kanyang mga hakbang pababa ng hagdan ay biglang bumagal nang makita ang selyo ng abogado sa ibabaw ng dokumento. Hindi na sumagot si Grace. Kinuha niya ang kanyang tanging dala, ang maliit na bag na gawa sa habi na pag-aari ng kanyang ina. Sa loob nito ay naroon ang mga alaala ng isang buhay na payak ngunit marangal. Wala siyang dinalang kahit anong alahas, damit o gamit na binili gamit ang pera ng mga ilustre. Nais niyang lumabas sa pintong iyon na malinis. Dala lamang ang kaniyang sarili at ang kaniyang dangal. Dahan-dahan niyang hinawakan ang hawakan ng pinto. Ang lamig ng bakal ay gumuhit sa kaniyang palad. Tila ba nagpapaalala sa kaniya ng bawat hapdi ng sampal at bawat lamig ng mga salitang ibinato sa kaniya sa loob ng 3 taon. Sa kaniyang pagpihit sa trangka, naramdaman niya ang pagpasok ng sariwang hangin mula sa labas. Isang hanging amoy ulan at kalayaan. Go! Huwag ka nang babalik. Isusumpa mo ang araw na ito, Grace. Magmamakaawa ka rin sa amin. Muling hiyaw ni Marco mula sa sala, ngunit ang kaniyang boses ay tila unti-unti nang lumalayo sa pandinig ni Grace. Humakbang si Grace palabas. Ang bawat pagdampi ng kaniyang sapatos sa semento ng driveway ay tila isang hakbang palayo sa impyerno. Nararamdaman niya ang mga patak ng ulan na dahan-dahang bumabagsak sa kaniyang balat. Tila hinuhugasan ang bawat bakas ng kahihiyang ipinalasap sa kanya sa gabing iyon. Hindi siya lumingon. Hindi niya tinignan ang malaking mansyon na dati niyang itinuring na tahanan ngunit naging kulungan lamang pala. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ng kanyang ina na nakangiti. Ang bawat sakripisyo ni Elena upang ilayo siya sa mundong ito ay naintindihan na niya ngayon. Hindi kahinaan ang pagtakas. Ito ay ang pinakamataas na anyo ng katapangan. Naglakad siya patungo sa gate. Sa malayo, nakita niya ang liwanag ng mga headlight ng isang sasakyang naghihintay sa kanya. Isang itim na limousine ang dahan-dahang huminto sa harap ng kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas si Mang Ambo. May hawak na payong upang protektahan siya sa ulan. Handa ka na ba, Grace? Tanong ng matanda. Ang kaniyang mga mata ay puno ng paghanga at respeto. Handa na ako, Mang Ambo. Iwan na natin ang lahat ng ito sa nakaraan, sagot ni Grace. Sumakay siya sa loob ng sasakyan. Ang bango ng loob ng limousine, amoy katad at mamahaling pabango ay tila isang banyagang mundo, ngunit ito ang mundong tunay na pag-aari niya. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo, tiningnan ni Grace ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng isang taong ngayon lamang muling nakahinga ng malaya. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata at sumandal sa malambot na upuan. Ang boses ni Marco, na tinatawag siyang pulubi, ay unti-unti nang naglalaho, napapalitan ng isang panibagong plano. Ang paglisan niyang ito ay hindi isang pagtakas. Ito ay ang pag-atras ng isang general bago ang huling pagsalakay. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, isang tanong ang pumasok sa kaniyang diwa. Kapag nalaman na ni Marco ang tunay na halaga ng mga papel na iniwan niya sa lamesa, hanggang saan kaya ang kayang gawin ng isang desperadong lalaki upang mabawi ang lahat, kabilang na ang babaeng kaniyang itinapon? Ang pinakamahirap na bahagi ng pagbangon
ay ang pagbitiw sa bigat ng nakaraang pilit kang ibinaba sa putik. Hindi lahat ng sugat ay gumagaling sa paglipas ng panahon. Ang ilan ay kailangang hugasan ng katotohanan bago ito tuluyang maghilom. Habang dahan-dahang binabaybay ng itim na sasakyan ang mahaba at pribadong kalsada patungo sa mansyon ni Don Teodoro, tinitigan ni Grace ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang babaeng nakikita niya ay may mantsa pa rin ng alak sa buhok, may bakas pa rin ng sampal sa pisngi, at suot pa rin ang lumang duster na naging saksi sa kanyang paghihirap. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, may isang bagong apoy na naglalaboy. Isang apoy na hindi na muling mapapatay ng kahit sinong ilustre. Ang dambuhalang gate na gawa sa bakal ay dahan-dahang bumukas. Ang bawat pag-ikot ng mga engkantada ay tila isang pagbati sa pagbabalik ng tunay na prinsesa. Paghinto ng sasakyan, bumukas ang pinto at sinalubong siya ng isang tanawing kailanman ay hindi niya inakalang muling makikita. Nakatayo sa gitna ng malawak na hagdanan ang kaniyang lolo, si Don Teodoro, na ang mga mata ay nangingilid, ang luha sa tuwa at pighati. "Grace! Apo!" Ang boses ng matanda ay gumaralgal, tila ba bawat pantig ay may dalang bigat ng maraming taon ng pangungulila. Hindi na nag-atubili si Grace. Tumakbo siya patungo sa kaniyang lolo at niyakap ito ng mahigpit. Doon, sa bisig ng kaniyang tunay na pamilya, doon lamang siya tuluyang humikbi. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pang-aalipusta ni na Marco at Doña Victoria ay tila unti-unting natutunaw sa init ng yakap ng matanda. "Patawarin mo ako, Apo. Patawarin mo ako kung hinayaan kitang magdusa ng ganoon katagal." Pabulong na sabi ni Don Teodoro habang hinahaplos ang buhok ni Grace. "Wala na po yun, Lolo. Ang mahalaga po ay narito na ako," sagot ni Grace habang pinapahid ang kaniyang mga luha. Dinala siya sa isang silid na kasing laki ng buong bahay na kaniyang iniwan. Ang bawat gamit ay gawa sa mamahaling materyales, ang kama ay tila isang ulap sa lambot, at ang paligid ay amoy sariwang bulaklak at mamahaling kandila. Ngunit bago ang lahat, kailangan niyang tanggalin ang bawat bakas ng kaniyang lumang buhay. Sa loob ng banyo, hinayaan ni Grace na mapuno ang bathtub ng mainit na tubig na may halong mga pampalambot ng balat at mabangong langis. Dahan-dahan niyang hinubad ang kaniyang lumang duster. Hinawakan niya ang tela, magaspang, kupas, at amoy ng dumi ng mansyon ng mga ilustre. Binitawan niya ito sa sahig, tila ba itinatapon na rin niya ang lahat ng alaala ng kaniyang pagiging alila. Habang nakababad sa mainit na tubig, tinitigan niya ang kaniyang mga kamay. Ang mga kalyo sa kaniyang mga daliri mula sa paglalaba at paglilinis ay naroon pa rin. Ang peklat ng kaniyang sakripisyo sa baywang ay tila nanunuya sa kanya. Ngunit sa bawat haplos ng tubig, naramdaman niya ang unti-unting pagpapanumbalik ng kaniyang lakas. Hindi na siya si Grace na utusan. Siya na si Grace Teodoro Ilustre, ang nag-iisang tagapagmana ng imperyong hindi kayang abutin ng pangarap ni Marco. Paglabas niya ng banyo, naghihintay sa kanya ang isang pangkat ng mga stylist at assistants na ipinadala ng kaniyang lolo. Hindi siya kumontra. Hinayaan niya silang ayusin ang kaniyang buhok, linisin ang kaniyang mga kuko, at lagyan ng mga pampaganda ang kaniyang mukha. Nang matapos ang lahat, hinarap niya ang malaking salamin sa kaniyang silid. Isang estranghero ang nakatingin sa kanya. Ang babaeng nasa salamin ay nakasuot ng isang tailored suit na kulay krema. Ang buhok ay maingat na nakastyle at ang kaniyang balat ay nagniningning. Ang sampal sa kaniyang pisngi ay wala na. Napalitan ng isang aura ng kapangyarihan at tiwala sa sarili. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kaniyang mga mata. Malamig, matalino, at handang sumalakay. Bumaba siya sa opisina ni Don Teodoro, kung saan naghihintay ang kaniyang lolo at si Mang Ambo. Sa ibabaw ng lamesa ay nakalatag ang mga dokumento ng kumpanya ni Marco.
Lahat ng mga shares na ibinenta ng kanilang mga investors ay hawak na natin, Grace. Ikaw na ang may-ari ng 60% ng kanilang korporasyon. Sa madaling salita, ikaw na ang boss ni Marco. Paliwanag ni Mang Ambo. Ang kaniyang tinig ay puno ng kagalakan. Hinawakan ni Grace ang ballpen at pinirmahan ang huling dokumento. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila isang pako sa kabaong ng karera ni Marco. Gusto kong magpatawag ng emergency board meeting bukas ng umaga. Huwag niyo silang sasabihan kung sino ang bagong may-ari. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha kapag pumasok ako sa boardroom. Handa ka na ba, Apo? Hindi magiging madali ang haharapin mong galit at gulat mula sa kanila. Paalala ni Don Teodoro. Tumingin si Grace sa kanyang lolo. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumurba sa isang misteryosong ngiti. Lolo, 3 taon akong nagtiis sa kanilang galit habang ako ay nakakaluhod. Ngayon, oras na para sila naman ang makaramdam ng takot habang ako ay nakatayo. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng opisina ni Marco isang email ang pumasok sa kanyang computer. Ang tunog ng notification ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binabasa ang mensahe mula sa kanilang bagong majority shareholder. The new owner demands a face-to-face meeting tomorrow at 8 a.m. Failure to attend will result in immediate termination of all board members. Pawis na pawis si Marco habang tinatawagan si Sofia. Sofia, may bago tayong amo. Hindi ko alam kung sino, pero kailangan nating maghanda. Mukhang hindi ito magiging madali. Hindi alam ni Marco na ang bagyong kaniyang kinakatakutan ay ang babaeng kaniyang itinapon sa ulan kagabi lamang. At sa pagkakataong ito, walang payong ang makakaprotekta sa kanya sa bagsik ng paghihiganti ni Grace. Nasaan na ba ang taong yan? Pinaghihintay niya tayo ng ganito katagal. Akala mo kung sinong hari. Hindi ba niya alam na bawat minuto ng oras ko ay mahalaga? Ang boses ni Doña Victoria ay umalingaw-ngaw sa loob ng boardroom, puno ng kagalitang nagmumula sa kaba. Nakaupo siya sa tabi ni Marco, panandali ang inaayos ang kanyang mamahaling perlas na tila ba iyon ang magbibigay sa kanya ng proteksyon laban sa hindi tiyak na bukas. Si Marco naman ay hindi mapakali. Ang kaniyang mga daliri ay walang tigil sa pagtapik sa ibabaw ng lamesang gawa sa makintab na narra, habang ang kaniyang paningin ay nakapako sa pintuan. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na patak ng tubig na unti-unting pumupuno sa isang basong malapit ng umapaw. Ma, tumahimik na lang tayo. Ang bagong majority shareholder ang may hawak ng ating kapalaran ngayon. Kapag hindi natin siya napauo sa ating plano, mawawala sa atin ang kumpanyang ito. Pabulong na sagot ni Marco. Ang kaniyang boses ay gumaralgal, bakas ang puyat at takot, na pilit niyang itinatago sa likod ng kaniyang mamahaling suit. Eksaktong 8:00 ng umaga, ang malaking double doors ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagpihit ng trangka ay tila isang hudyat ng paghatol. Lahat ng mga miyembro ng board ay sabay-sabay na tumayo. Maliban kay Doña Victoria, na nanatiling nakaupo ng may pagmamataas, bagaman ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Isang babae ang pumasok. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay may ritmo ng kasiguraduhan at kapangyarihan. Isang tunog na tila bawat hakbang ay nagpapaliit sa mundong kinatatayuan ni Marco. Nakasuot siya ng isang tailored suit na kulay krema. Ang kanyang buhok ay maingat na nakastyle at ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng boardroom. Tumigil ang mundo ni Marco. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang nakaraan na nabuhay upang siya ay singilin. Grace? Ang mahinang sambit ni Marco ay tila isang hangin na nawalan ng lakas. Anong ginagawa mo rito? Pulubi ka. Paano ka nakalusot sa security? Guard! Guard! Palayasin niyo ang babaeng ito. Ang sigaw ni Doña Victoria ay puno ng puot
Tumayo siya at itinuro ang kaniyang nanginginig na daliri kay Grace. Hindi kumibo si Grace. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dulo ng lamesa, sa upuang nakalaan para sa pinakamataas na pinuno ng kumpanya. Kasunod niya si Mang Ambo at isang grupo ng mga abogadong nakasuot ng itim. Bit-bit ang mga makakapal na folder na naglalaman ng katotohanan. Dahan-dahang naupo si Grace. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa lamesa at tumingin ng diretso kay Marco, pagkatapos ay kay Doña Victoria. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng galit, kundi isang malamig na awtoridad na tila ba tinitingnan niya ang dalawang langgam na maaari niyang apakan anumang sandali. Maupo kayo, Mr. and Mrs. Illustre. Mukhang marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa pamamalakad niyo sa kumpanyang ito. Ang boses ni Grace ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang malamig na patalim na humihiwa sa katahimikan. Grace, anong biro ito? Bakit ikaw ang nakaupo dyan? Nasaan ang bagong owner? Pautal na tanong ni Marco. Ang pawis ay dahan-dahan nang gumuguhit sa kanyang noo. Tila ba ang kanyang buong pagkatao ay unti-unti nang natutunaw. Tumayo ang punong abogado ni Grace at inilapag ang isang dokumento sa harap ni Marco. Gusto naming ipakilala sa inyo ang bagong majority shareholder at chairman of the board ng kumpanyang ito. Siya ang nag-iisang apo at tagapagmana ni Don Teodoro, ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng inyong mga negosyo. Kilalanin niyo si Miss Grace Teodoro Illustre. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila naging isang dambuhalang bigat na sumakal sa lahat ng naroon. Si Doña Victoria ay dahan-dahang napaupo, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba lahat ng kanyang kayabangan ay biglang hinigop ng sahig. Si Marco naman ay napahawak sa lamesa. Ang kanyang tuhod ay tila naging jelly na hindi na kayang suportahan ang kanyang bigat. Hindi maaari. Ang nanay mo ay isang hamak na labandera lamang, isang pulubi. Sigaw ni Doña Victoria. Ang kaniyang boses ay gumaralgal sa pagitan ng takot at pagtanggi sa katotohanan. Ang nanay ko ay isang reyna na piniling mamuhay sa hirap para lang hindi madikitan ng dumi ng mga taong katulad nyo. Malamig na tugon ni Grace. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Doña Victoria, sapat na upang maamoy ng matanda ang kanyang mamahaling pabango. Isang amoy na tila nanunuya sa bawat mura at lait na ibinato nito sa kanya noon. Sabi niyo noon, wala akong pinag-aralan. Sabi niyo, wala akong pakinabang. Ngayon, tingnan niyo ang paligid niyo. Ang bawat gamit na hinahawakan niyo, ang bawat sentimong ginagastos niyo, lahat ng yan ay pag-aari ko na. Tumingin si Grace kay Marco na ngayon ay nakatitig sa kanya ng may pagsusumamo sa mga mata. Grace, please, pag-usapan natin ito. Mahal kita. Alam mo yan. Nagkamali lang ako. Nadala lang ako ng pressure. Mahal? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Grace. Isang tunog na tila pagbasag ng mga kristal sa gitna ng kadiliman. Mahal mo ako habang pinapapirma mo ako ng divorce papers sa harap ng kabaong ng nanay ko? Mahal mo ako habang binubuhos ng nanay mo ang alak sa ulo ko? O mahal mo ako ngayon dahil hawak ko na ang leeg mo? Binuksan ni Grace ang folder sa kanyang harap at inilabas ang mga ebidensya ng embezzlement na ginawa ni Marco at Sofia. Hindi lang pagpapaalis sa inyo ang gagawin ko. Sisiguraduhin kong ang bawat sentimong ninakaw nyo sa kumpanyang ito ay babayaran nyo sa likod ng rehas. Nagsimulang umiyak si Doña Victoria. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahawak sa braso ni Grace, ngunit mabilis itong iniwas ng huli. Grace, anak, patawarin mo kami. Huwag mong gawin ito sa amin. Pamilya tayo. Wala akong pamilyang magnanakaw at walang puso, sagot ni Grace habang tumatayo. Marco, mayroon kayong 3 oras upang lisanin ang mansyon. Ang bawat gamit na hindi nyo binili, gamit ang sarili nyong pawis, ay mananatili roon. At sa'yo, Mama,
ang batong ibinigay ko sa'yo. Isipin mo na lang na iyan ang huling bahagi ko na mananatili sa'yo habang ang buong buhay mo ay unti-unti kong babawiin. Tumalikod si Grace at naglakad patungo sa pinto. Huminto siya sandali at tumingin sa mga miyembro ng board na nanonood ng may gulat at takot. Ang meeting na ito ay tapos na. Bukas, magkakaroon tayo ng bagong listahan ng mga opisyales at sinisiguro ko sa inyo, walang puwang ang mga traidor sa kumpanyang ito. Habang lumalabas si Grace, narinig niya ang pagbagsak ng isang upuan at ang hagulgol ni Doña Victoria na nagsusumamo, ngunit hindi na siya lumingon. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang pagtatahi sa mga sugat ng kaniyang nakaraan. Ano ang pakiramdam ng isang taong nakamit na ang rurok ng kaniyang tagumpay kung ang kaniyang puso ay nananatiling may bakas ng pit? At hanggang saan ang kayang gawin ni Marco upang hindi tuluyang mabulok sa bilangguan? Ngayong ang babaeng kaniyang rinespeto ay siya na ngayong may hawak ng kaniyang bukas. Ang bawat butil ng palay na iyong itinanim sa lupang puno ng pait ay siya ring aanihin mo sa gitna ng iyong pagkagutom. Ang loob ng mansyon ng mga ilustre ay tila isang kuta na nilusob ng mga kaaway. Ang bawat gamit na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay dahan-dahang binabalot ng plastik at inilalabas ng mga tauhan ni Grace. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa sahig na gawa sa marmol ay tila isang martsa ng pagkatalo. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatayo si Marco. Gusot ang damit at magulo ang buhok, tila isang hari na nawalan ng kaharian sa loob lamang ng isang gabi. Nasaan ang pera, Sofia? Ang sabi mo ay ligtas ang account na yon. Bakit hindi ko ito mabuksan? Ang sigaw ni Marco ay puno ng desperasyon habang hinahabol niya si Sofia sa pasilyo. Bitawan mo ako, Marco. Wala na tayong magagawa. Ubos na ang lahat. Ang mabuti pa ay kumuha ka na rin yung gamit mo at umalis na tayo rito bago pa tayo dakpin ng mga pulis. Sagot ni Sofia, ang kaniyang boses ay wala na ang tamis, na dati ay ipinupunla niya sa pandinig ni Marco. May hawak siyang isang maliit na maleta, nagmamadaling makarating sa pintuan. Ngunit bago pa man makahakbang si Sofia palabas, ang malaking pinto ay bumukas. Nakatayo doon si Grace, kasama ang dalawang opisyal ng batas. Ang kaniyang tindig ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang pakiusap. Hindi ka muna aalis, Sofia. Malamig na sabi ni Grace. Ang perang inilipat mo mula sa account ni Marco patungo sa pangalan ng iyong mangingibig na si Rico ay na-freeze na ng bangko. Ang mga dokumentong hawak ko ang magpapatunay na ninakawan mo hindi lang ang kumpanya, kundi maging ang lalaking tinalikuran ng kaniyang dangal para sa'yo. Nalaglag ang maleta mula sa kamay ni Sofia. Ang tunog ng pagbagsak ng gamit sa sahig ay tila ang huling hininga ng kaniyang mga plano. Namutla siya at napasandal sa pader habang si Marco ay tulala, tila hindi maproseso ng kaniyang isipan ang double betrayal na naranasan niya. Marco, babe, hindi totoo iyon. Pautal na sabi ni Sofia, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga pulis. Nang mailabas na si Sofia, naiwan si Marco sa harap ni Grace. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang dambuhalang bangin na binuo ng 3 taon ng kasinungalingan. Dahan-dahang lumapit si Marco. Ang kaniyang mga mata ay nangingilid ang luha, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot, sa bukas, na wala siyang kahit isang sentimo. Biglang lumuhod si Marco sa harap ni Grace. Ang tunog ng kanyang mga tuhod sa matigas na sahig ay tila isang pagsumamo na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatalo. Grace, patawarin mo ako. Nabulag ako. Nadala ako ng maling akala. Pero sa totoo lang, ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang asawa ko. Please, Grace, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Maibabalik natin ang dati. Magbabago ako. Pangako. Tiningnan ni Grace ang asawa mula sa itaas. Ang kanyang puso na dati ay punong-puno ng pag-ibig para sa lalaking ito
ay wala nang nararamdaman kundi isang malalim na pagod. Dahan-dahan siyang yumuko upang mapantayan ang tingin ni Marco. Sapat na upang makita ng lalaki ang kaniyang sariling kawalan sa mga mata ni Grace. "Mahal mo ako, Marco?" Ang boses ni Grace ay tila bulong ng hangin sa gitna ng sementeryo. "Sino ang mahal mo? Ang Grace na utusan na binubugbog niyo ng salita araw-araw? Ang Grace na ibinigay ang kaniyang bato para lang mabuhay ang nanay mo? O ang Grace na nakatayo sa harap mo ngayon, na may hawak ng bawat sentimong kailangan mo para hindi ka mabulok sa kulungan?" "Hindi, Grace. Ikaw talaga. Mahal kita." Pilit na pakiusap ni Marco, sinusubukang hawakan ang kamay ni Grace. Inilayo ni Grace ang kaniyang kamay nang may pandidiri. "Ang mahal mo ay ang kapangyarihan mo, Marco. At ngayong wala na yon, sinusubukan mong gamitin ang emosyon ko para iligtas ang sarili mo. Pero nakalimutan mo ang isang bagay. Ang Grace na minahal ka ay kasabay na nailibing ng nanay ko sa ilalim ng lupa." Tumayo si Grace at hinarap ang mga tauhan niya. "Ilabas ang lahat ng natitirang gamit. Mr. Illustre, mayroon ka na lamang 10 minuto. Pagkatapos niyan, ang bahay na ito ay tuluyan ng isasara. Ang susunod nating pagkikita ay sa loob na ng korte." Tinalikuran ni Grace ang kaniyang asawa na nananatiling nakaluhod sa gitna ng bakanting sala. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang pagbubukas ng bagong kabanata, habang si Marco ay iniwang mag-isa sa dilim ng kaniyang sariling mga desisyon. Ang kaniyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa walang laman na mansyon, isang tunog na wala nang makikinig pa. Ano ang pakiramdam ng isang taong nakuha na ang hustisya, ngunit kailangan pa ring harapin ang anino ng kaniyang nakaraan? At hanggang kailan kayang dalhin ni Grace ang bigat ng kaniyang tagumpay bago niya tuluyang mahanap ang tunay na kapayapaan? Ang katahimikan ng hantungan ay hindi na nakakatakot. Sa halip ay tila isang malambot na kumot na yumayakap sa aking pagod na kaluluwa. Lumuhod si Grace sa harap ng isang bagong gawang puntod na gawa sa puting marmol. Wala na ang tuyong lupa at mga damong ligaw na dati ay nakapaligid sa kinalalagyan ng kaniyang ina. Ngayon, ang paligid ay puno ng mga sariwang puting rosas, mga bulaklak na kasing dalisay ng pagmamahal ni Elena. Ang sikat ng araw ay marahang tumatama sa nakaukit na pangalan, nagbibigay ng isang ningning na tila bangiti ng kaniyang ina mula sa kabilang buhay. Dahan-dahang hinaplos ni Grace ang malamig na ibabaw ng marmol. Nararamdaman niya ang bawat ukit ng mga titik sa kaniyang mga daliri. "Nay, tapos na po. Nabawi ko na ang dangal na kinuha nila sa atin," pabulong niyang sabi. Ang kaniyang boses ay tila isang panalangin dinala ng hanging amoy rosas. Sa kaniyang isipan, bumabalik ang mga alaala ng kaniyang paghihirap. Naalala niya ang bawat araw na lumuluhod siya upang punasan ang sahig ng mansyon, ang bawat sampal na tinanggap niya nang walang kibo, at ang bawat luhang pumatak sa kaniyang kupas na duster. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga alaalang iyon ay hindi na nagdudulot ng hapdi. Tila ba ang bawat sakit ay naging isang baitang ng hagdan na nagdala sa kaniya sa kinaroroonan niya ngayon. Nabalik lamang ang kaniyang diwa nang marinig niya ang tunog ng marahang pagtapak sa damuhan sa kaniyang likuran. Lumingon siya at nakita si Don Teodoro, nakatayo ng may dignidad habang nakasuot ng kaniyang itim na coat. Sa kaniyang tabi ay si Mang Ambo, hawak ang isang makapal na folder. "Handa ka na bang bumalik sa kumpanya, Grace? Marami pang naghihintay na desisyon na ikaw lang ang makakagawa." Mahinahong sabi ni Don Teodoro. Ang kaniyang mga mata ay puno ng paghanga sa katatagan ng kaniyang apo. Tumayo si Grace at pinagpaga ng kaniyang bestido. Tiningnan niya ang kaniyang lolo, pagkatapos ay muling tumingin sa puntod ni Nanay Elena. "Lolo, na-realize ko po na ang yaman ay wala palang halaga kung gagamitin lang para sa pansariling luho.
Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahan mong protektahan ang mga taong walang boses, ang mga taong tinatapak-tapakan dahil lang sa sila ay mahirap. Binuksan ni Mang Ambo ang folder at inabot kay Grace ang isang dokumento. Ito po ang blueprint para sa itatayo ninyong foundation, Ma'am Grace. Ang The Elena Foundation, isang santuwaryo para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Hinawakan ni Grace ang papel. Naramdaman niya ang bigat nito sa kaniyang palad. Gusto kong maging simula ito ng pagbabago. Gusto kong malaman ng bawat babaeng nakakaranas ng hirap na naranasan ko na hindi sila basura, na ang kanilang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi isang lakas na naghihintay lamang ng tamang panahon para sumabog. Isang magandang paraan ito para bigyang pugay ang iyong ina Grace, pagsang-ayon ni Don Teodoro. Ngunit kumusta ang iyong puso? Handa ka na bang buksan muli ang pinto para sa iyong sariling kaligayahan? O mananatili ka pa ring bilanggo ng iyong nakaraan? Napangiti si Grace ng malungkot. Tumingin siya sa malayo kung saan ang mga ibon ay malayang lumilipad patungo sa dako paroon ng langit. Ang pagpapatawad sa aking sarili, ang unang hakbang lolo. Pinapatawad ko na ang aking sarili sa pagiging marupok noon, sa pagiging bulag, sa maling pag-ibig. At sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang may sino man pang magnakaw ng aking kapayapaan. Habang naglalakad sila palayo sa sementeryo, naramdaman ni Grace ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-alis ng isang mabigat na pasanin. Hindi na siya ang Grace na biktima. Siya na ang Grace na tagapagligtas. Ngunit bago pa sila makarating sa sasakyan, tumigil si Grace nang mapansin ang isang figura sa labas ng gate ng sementeryo. Isang lalaking nakaupo sa tabi ng kalsada, gusot-gusot ang damit, at mukhang ilang araw nang hindi kumakain. Nang lumapit sila, lumingon ang lalaki, si Marco. Ang mga mata nito ay tuyo, malalim ang mga eye bags, at wala nang kahit anong bakas ng dating kayabangan. Nang makita niya si Grace, dahan-dahan siyang tumayo. Tila ba bawat buto niya ay masakit. Hindi siya lumapit. Tila ba nahihiya siyang madikitan ng kanyang dumi. Ang babaeng dati ay itinuturing niyang marumi. Grace, pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng mga barya sa loob ng isang walang laman na lata. Hindi tumigil si Grace sa paglalakad. Hindi niya ito tiningnan ng may galit, kundi ng isang malalim na awa na para bang tumitingin siya sa isang estrangherong nawawala sa kalsada. Nilampasan niya ang lalaking dating naging mundo niya. Ang lalaking dati ay kanyang sinasamba. May mga sugat na hindi kayang hilumin ng pera, Marco. At may mga pagkakataong kailanman ay hindi na muling babalik. Sambit ni Grace nang hindi lumingon. Sumakay si Grace sa sasakyan at habang dahan-dahang nagsasara ang pinto, nakita niya sa huling pagkakataon ang anino ni Marco na unti-unting lumiliit sa rearview mirror. Ang kabanata ng kaniyang pait ay tuluyan nang natapos at sa harap niya ay ang isang malawak na bukas na puno ng pag-asa. Sapat na nga ba ang paghihiganti upang mahanap ang tunay na kapayapaan? O ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang lumakad palayo nang hindi na kailanman lilingon pa sa apoy na minsang sumunog sa iyo? Ang pinakamagandang tanawin sa mundo ay hindi ang rurok ng tagumpay, kundi ang sandali kung kailan ang isang sugatang kaluluwa ay sa wakas ay nakakahinga na ng malaya. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng Elena Foundation ay tila mga daliri ng liwanag na humahaplos sa mukha ni Grace. Wala na ang kaniyang lumang duster at wala na rin ang kaniyang mga mata na dati ay laging nakayuko sa takot. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na bestido. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang bawat kilos ay puno ng kapanatagan. Sa harap niya ay isang batang ina, mahigpit na nakakapit sa kanyang sanggol. Ang mga mata ay puno ng takot na dati ay nakikita rin ni Grace sa kanyang sariling refleksyon.
Dahan-dahang hinawakan ni Grace ang kamay ng babae. Isang hawak na hindi nagmamadali, kundi nag-aalay ng isang tahimik na pangako. Huwag kang mag-alala, Marites. Dito ligtas ka. Dito, walang sino mang pwedeng kumuha ng iyong dangal. Ang Elena Foundation ay binuo para sa mga katulad nating minsang naniwala na wala na tayong halaga. Mahinahong sabi ni Grace. Ang kaniyang boses ay tila isang banayad na himig ng plauta sa gitna ng kaguluhan. Salamat po, Ma'am Grace. Akala ko po ay katapusan na namin. Sagot ng babae, habang dahan-dahang napapawi ang tensyon sa kaniyang mga balikat. Nabalik lamang ang atensyon ni Grace nang pumasok si Mang Ambo sa silid. Ang matanda ay tila mas bumata ang hitsura. Suot ang kaniyang barong at may dalang isang maliit na ulat. Sa labas ng silid, naririnig ang mahinang tunog ng mga bata na naglalaro sa hardin. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kampanilya na nagbibigay ng buhay sa gusali. Ma'am Grace, may balita po tungkol kay Doña Victoria. Pabulong na sabi ni Mang Ambo. Tumayo si Grace at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak na hardin ng foundation. Ano ang balita sa kanya, Mang Ambo? Nasa isang maliit na apartment po siya sa labas ng lungsod. Ang kaniyang sakit sa bato ay lumalala. At dahil wala na siyang pera para sa mamahaling gamutan, umaasa na lamang siya sa tulong mula sa gobyerno. Si Marco naman po, narinig kong nagtatrabaho siya bilang isang kargador sa pier, ngunit madalas ay nauubos ang kanyang kinikita sa pag-inom dahil sa pagsisisi. Ulat ng matanda, ang kanyang boses ay walang halong galit, kundi isang simpleng paglalahad ng katotohanan. Huminga ng malalim si Grace. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumampi sa gilid ng kanyang baywang, sa ibabaw ng tela, kung saan naroon ang peklat ng kanyang sakripisyo. Mang Ambo, padalhan niyo siya ng sapat na gamot. Huwag niyong sasabihin kung kanino galing. Sabihin niyo na ito ay mula sa isang hindi kilalang donor. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa inyo, ma'am, pagkatapos niyang duraan ang inyong pagkatao, gulat na tanong ni Mang Ambo. Isang mapait, ngunit payapang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Grace. Ang paghihiganti ay nagpapakulong sa atin sa nakaraan, Mang Ambo. Pero ang pagpapakita ng kagandahang loob sa mga taong hindi nararapat dito, iyon ang tunay na kalayaan. Ang batong ibinigay ko sa kanya ay simbolo ng aking pagmamahal noon. Ngayong wala na ang pagmamahal na yon, ang gamot na ibibigay ko ay simbolo na lamang ng aking pagiging tao. Nang makaalis si Mang Ambo, pumasok si Don Teodoro sa silid. Lumapit ang matanda sa kanyang apo at inakbayan ito. Ang kanyang tindig ay puno ng pagmamalaki. Grace, ang iyong ina ay tiyak na nakatingin sa iyo ngayon nang may malaking namumong ngiti. Nagawa mo ang hindi ko nagawa, ang putulin ang siklo ng galit sa ating pamilya. Salamat, Lolo. Natutunan ko po na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa kapayapaan ng iyong isipan kapag ipinikit mo ang iyong mga mata sa gabi. Sagot ni Grace habang nakasandal sa balikat ng kanyang lolo. Sa huling pagkakataon, tumingin si Grace sa labas, sa direksyon kung saan lumulubog ang araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel, lila at ginto. Isang makulay na pagtatapos sa isang mahabang araw. Naalala niya ang bawat gabi na umiyak siya sa kusina ng mga ilustre, ang bawat panalangin na sana ay matapos na ang kanyang pagdurusa. Ang Grace na yon ay wala na. Ang Grace na nakatayo ngayon ay isang babaeng nahanap ang kanyang boses sa gitna ng katahimikan, nahanap ang kanyang lakas sa gitna ng kanyang mga sugat. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa isang alipin na naging reyna, kundi tungkol sa isang reyna na piniling maging lingkod ng mga nangangailangan. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang litrato mula sa kanyang lamesa. Isang litrato ni Nanay Elena na nakangiti sa gitna ng bukid. Hinalikan niya ito ng bahagya at inilagay sa tabi ng kaniyang puso. Nay, tapos na po ang laban.
At sa wakas, tayo ay nanalo. Pabulong na sabi ni Grace sa hangin. Isang malakas na ihip ng hangin ang pumasok sa silid, tila isang mainit na yakap na nagpapakalma sa kanyang kaluluwa. Ang bawat pahina ng kanyang buhay na puno ng pait ay tapos na, at ang kabanatang kasunod ay puno na ng liwanag, pag-asa at isang pagmamahal na hindi na muling kailanman magmamakaawa para sa atensyon. Sa gitna ng dapit hapon, nanatiling nakatayo si Grace, isang matibay na haligi ng dangal at pagpapakumbaba, handang harapin ang anumang bukas ng may ngiti sa kanyang mga labi at kapayapaan sa kanyang puso.